Good morning guys. Ito, share ko sa inyo tong idea na to. Marami kasi ako nakikita na post dun sa N18 group regarding sa kanilang cooling system dun dito sa reserve. Ayan, dyan. Yung kanila daw ay nagbabawas ng coolant, bumababa yung level, and then yan, nakikita ko yung post nila, ganun yan nangyayari sa unit nila. So ito yung ginawa ko sa akin. Itong model ng akin ay 2024 model. Yan yung naka facelifted na siya. Ayan. Ayan. Ayan ang model. Ngayon, nung kinuha ko to, na-observe ko din na ganun nga, nagbabawas din ng coolant itong aking unit. So pupunta siya, yung level niya umaabot dun sa minimum. Yan, may minimum sa baba. So nung nakita kong ganon, bumili ako ng coolant sa Nissan, then dinilute ko sa tubig, sa distilled water, and then yun yung sinalin ko dyan ngayon sa reservoir. Yan. So ito guys, ang unit kasi natin ay equip siya ng turbo. So sa turbo merong tubig na dadaloy dyan para palamigin yung ating turbo. Ngayon, ang tanong, bakit nagbabawas siya ng coolant o bakit bumababa dun sa level ng reservoir natin? So nagbebelo siya dun sa maximum o minsan minimum pa. Ganito po kasi yon sa production. Ang procedure ng paglalagay ng coolant ay ginagamitan ng machine. So merong machine na pressurized na siyang nagre-refill o naglalagay ng coolant dito sa reserve. Direct yan sa reserve mismo. Direct sa reserve, pressurize yung coolant, papunta dun sa mga hose, papunta dun sa radiator, papunta sa makina. Lahat ng dadaluyan, papasok yan dun. Ngayon, kapag nilagyan yan sa production, hindi pa totally na malalagyan lahat ng mga kasulok-sulukan ng mga cooling system. So magke-create pa yan ng air pocket kapag pinaandar. Ngayon yung air pocket na yon, yun yung kailangan malagyan ng coolant at kailangan din sumingaw yon. So sisingaw lang yon o kaya mawawala once na ginamit nyo na yung unit nyo. Pero yung air pocket na yon, minimal lang yon, kakaunti lang talagang amount na yon. So hindi natin masusukat kung ilan yon. Ngayon yung air pocket na yon, yun yung papasukan ng coolant kapag umandar na siya. So kapag nagamit nyo na, napaandar mga ilang kilometers. Kasi kapag once na sa production yan, binuo yung makina, inassemble siya, hindi naman nila tinatakbo ng napakalayo yan eh. Iti-test drive lang nila doon, around doon sa planta, and then planta to dealer. So ganun lang. So hindi pa talaga totally na nagsisirculate talaga ng ayos yung ano niyan eh, yung coolant niyan, yung mga air pocket niyan talagang may paunti-unti talaga may iiwan diyan. So yun yung dahilan kung bakit nagbabawas siya ng coolant o bumababa yung level. Yung cooling system natin, kailangan pa sumiksik pa yung coolant diyan eh. Kaya mapapansin nyo yung level nung inyong ng reservoir is bumababa. Ngayon ang ginawa ko dito sa akin, yun nga, nung napansin ko nagbabawas, nilagyan ko ng coolant na above dun sa maximum. So ganyan. Yan. Tapos yun, after ko malagyan, hindi na siya nagbabawas. Okay na siya. Mas maganda kung tawag doon, yung above doon sa maximum ang ilagay nyo. Ayan. Wala namang kaso yun. Ayan. Kahit tagan dito lang sa sa letter ng max. Ayan, ganyan. So wala namang kaso yan kahit lumagpas kayo ng konti kasi konti lang naman. Ayan. So hindi ko rin ina-advise na maglagay kayo ng tubig dyan, distilled o ano man. Ang ilagay nyo po dyan ay coolant na mabibili nyo sa kasa. Ayan, tapos i-dilute nyo na lang ng
tubig yung mabibili yung coolant kasi puro po yun. So ayan, kasi yung makina nito equipped ng turbo, kapag ang coolant natin mas mababa at yung level ng tubig, yung ratio ng tubig dun sa coolant is mas mataas, mas mabilis mag-evaporate, mas mabilis magbawas yung coolant nyo. Kasi yung tubig na dadaloy dun sa turbo, ayan, pag nag-evaporate yan, mas mabilis siyang malusaw. So yun lang. Ang gawin nyo lang po, ayan, dagdagan nyo ng coolant to, ilagpas nyo lang doon sa max level. Tapos, yun na, observe